Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ah, ang topic natin ngayon dito sa ating gabi-gabing talakayan tungkol kay Robin Hood Padilla. Pinanood ko itong press con ni itong press briefing. Ah, ah, nagkaroon ng press briefing si Robin Hood Padilla sa Senado. Ang diniscuss niyang topic, mga kabunyog, ang diniscuss niya ay foreign policy issues. Wow, tindi ano? Ang tindi ni Robin Hood Padilla. Foreign policy issues. Ha? Foreign policy issues ang diniscuss niya. Kaya lang nung pinapanood ko, narindi ako, nawindang ako, nawindang ako. Ang gulo ng mga pinagsasabi ni Robin Hood Padilla, mga kabunyog. Ha? Ah, mapapanood nyo, ipi-play ko sa inyo mamaya, makikita nyo, hindi mo maintindihan ano ba talagang ano bang ano bang stand niya sa mga nangyayari sa mundo. At saka magulo. Halimbawa mga kabunyogo, bigyan ko kayo ng idea. Sa kanya, sabi ni Robin Hood Padilla ganito, Hi kay Gerardo Tamayo, good PM. Sabi ni Robin Hood Padilla, marami daw nangyayari ngayon. Pero tayo daw ng mga Pilipino, pag-ibahin daw natin yung domestic issues sa mga international issues. Wag daw natin pagparehuhin. Yung mga domestic issues daw mga kabunyog at saka yung international issues, magkaiba dapat ang tingin natin diyan. Kay Franklin Joseph, kumusta po? Ha? O sige, alam niyo kung anong ibig sabihin niya ng domestic issues? Ang example niya ng domestic issues na wag daw natin masyadong ah, ipareho sa mga international issues. Ang sinasabi niyang domestic issues, halimbawa, yung pagbomba daw ng barko ng Pilipinas, ng China, binubomba ng China yung ating mga barko, domestic issue daw yan. Yung panggigipit sa ating mga mangingisda, domestic issue daw yan. Ha? Kabunyog? Ganon. Ha? Ah, domestic issues daw 'yan mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay Robin Hood Padilla. Kaya yung mga kapag halimbawa yung mga issue, binubuli ang ating mga barko, hinaharas ang ating mga mangingisda, ha? Oh, sabi ni Robin Hood Padilla, domestic issues 'yan. Huwag natin 'yang palakihin na parang tinitingnan natin siya na international issues. ha? Ang mga international issues daw, mga kabunyog, yung issue daw ng Ukraine at saka Russia, yung issue daw ng Iran at Israel, yung issue daw natin sa South China Sea, yan, international. Pero daw yung mga panghaharas sa ating mga mangingisda, yung pagbomba ng mga barko ng China, ng kanyo na tubig sa ating mga barko, domestic issues daw yan, mga kabunyog. Ano sa tingin nyo? Tama ba yon? Ha? Sa tingin nyo, tama ba yung sinabi niya na domestic issues daw yun? Ito, panuorin nyo na lang. Mamaya, magbibigay tayo ng reaction pa. Ito. Dahil po sa nangyayaring balikatan na to, gusto po natin na magkaroon ng tamang impormasyon yung ating mga kababayan. Sapagkat iba't iba po ang lumalabas na mga istorya, no? Kanya-kanyang narrative. At yung mga narrative po, magkaiba doon sa narrative ng international news. Kasi po, dito po sa atin, ang narrative natin palagi, domestic lang, na tayo ay binomba ng tubig, ang ating supply ay hinarang, hindi binigyan ng respeto yung ating mga mangingisda. Ito po yung mga domestic issues. Kita nyo? Yun daw ang domestic issues. Domestic issues daw yon. Meron na po tayong napakalaking international na issue. Ito po yung napapabilang po tayo dito sa mga hidwaan na pandaigdigan. Andyan po unang-una, alam naman po natin ang nangyari sa Eastern Europe. Andyan po yung Ukraine at ang Russia, at ang akala po ng lahat ay matatapos na tong gera na to, hindi pa po pala, sapagkat
kaka-approve lamang po sa Congress ng Amerika ang panibagong budget para sa gera, para sa suporta sa Ukraine. So hindi pa po natin nakikita ang pagtatapos ng gera na to. Habang meron pong ganyan, kaguluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa Middle East. At ito po yung mother of all troubles, ano? Sapagkat ito na po yung tinatawag na para sa ating lahat, ugat ng ally nations. Pagka sinabi po natin kasing Israel at Iran, Natawa ako dyan mga kabunyog. Ang sabi ni Robin, mga kabunyog, ngayon daw may pumutok na naman na bagong problema. Ang mother daw of all troubles. Oh, bakit daw? Bakit? Ano yung sabi niya ito? Paano natin? habang meron pong ganyan, kaguluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa Middle East. At ito po yung mother of all troubles, ano? Sapagkat ito na po yung tinatawag na para sa ating lahat, ugat ng ally nations. Ugat ng ally nations. Ano ba yun? Nakuha niyo yun mga kabunyog? Yan daw conflict ngayon ng Israel at yan daw ang Israel at Iran, yan daw ang ugat ng lahat ng ally nations. Anong ally nations? Allied nations ba ang sinasabi mo, Robin? Paano nangyaring naging yun ang ugat ng allied nations? Mga kabunyog, natawa si Right Mind Channel. Yun daw conflict ng Iran at Israel, yan daw ang mother of all trouble dahil yan daw ang ugat ng lahat ng ally nation. So ganun yung eksaktong gamit ni term ni Rubin ito. Gera para sa suporta sa Ukraine. So hindi pa po natin nakikita ang pagtatapos ng gera na to. Habang meron pong ganyan, kaguluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa Middle East. At ito po yung mother of all troubles, ano? Sapagkat ito na po yung tinatawag na para sa ating lahat, ugat ng ally nations. Yan daw ang ugat ng ally nations. Ano yun? Ang problema mga kabunyog, may plano pa itong mag-vice presidente ng Pilipinas. Ito yung sinasabi ng DDS na malakas din ang pambato sa Vice President. Vice President daw ito ni Sara Duterte. At ang isa pa, nandyan pa, papatakbuhin din ng mga DDS si Willie Revillame at si Philip Salvador. Jesus mga kabunyog. Imagine niyo, pagkatapos mag-press briefing ni Robin Hood Padilla, magpi-press briefing naman si Philip Salvador, magpi-press briefing din si Willie Revillame, susundan pa ni Bongo. Anong masasabi niyan mga kabunyog? Ganyan na ang nangyayari sa Pilipinas. Yan ang klase ng mga lideratong ino-offer ng mga DDS. Yan ang kandidato ng PDP laban. Matindi ano? Pinapanood ko tong press briefing ni Robin Hood. Hindi ko talaga maintindihan Nawindang ako. Nawindang. Anong masasabi niyo mga kabunyog, mga kababayan, sa mga pinagsasabi ni Robin Hood Padilla? Alay sa bulkan, sabi ni Music Lover. Ay, sos. Pagka sinabi po natin kasing Israel at Iran, diyan naghihiwa-hiwalay ang mga alay. Katulad po ng Israel, yan ay alay ng Amerikano, ng Europe, yan na po yan, ng NATO. Opo. At syempre naman, pag sinabi mo naman Iran, alay naman ng Russia yan, tsaka ng China. So, napapabilang po tayo dito. Tayo po yung pangatlo. Kapag sa international news, merong Eastern Europe, merong Middle East, merong South China Sea. Tayo po yung player doon, tayo yung actor doon. Ang pakiusap po natin sa... Ito. Ang pakiusap niya daw sa media, mga kabunyog, mga kababayan, ito. Magulo rin to. Isa pa ito. Ito, ang pakiusap niya sa media. Sa international news, merong
Eastern Europe, merong Middle Middle East, East. merong South China Sea. Tayo po yung player doon, tayo yung actor doon. Ang pakiusap po natin sa mga media kahapon, sana mabigyan natin ng pansin yung paglalahad patungkol sa perspektibo ng international. Kasi napakahalaga po na ang ating taong bayan ay makapaghanda. Hindi po Yan, yon. Sabi ni Robin, pakiusap daw sa media, ano yon? Ang paglalahad daw ng mga balita sa perspektibo ng pang-international. Ano ba yon? Anong ibig sabihin niya yun? Tapos sabi ng media, ang reaksyon ng media, ang ibig niyo pong sabihin, Mr. Senator, maging maingat kami sa aming pagbabalita. Sabi niya, hindi. Hindi, sabi niya. Tapos, nung tinanong, so anong sabi niya? Ang kailangan lang daw, iisa lang dapat ang ibig sabihin. Oh, di pareho. Ibig mo palang sabihin talaga, maging maingat. Pero nung tinanong ng media, ang ibig niyo po bang sabihin, maging maingat kami sa pagbabalita? Sabi ni Robin Hood Padilla, hindi daw. Ang importante daw, maging isa lang yung mensahe. Oh, di maging maingat, pero ang sabi niya, hindi raw maging maingat. Ang gulo, mga kabunyog, nawindang talaga ako, narindi ako, panoorin niyo. South China Sea. Tayo po yung player doon, tayo yung actor doon. Ang pakiusap po natin sa mga media kahapon, sana mabigyan natin ng pansin yung paglalahad patungkol sa perspektibo ng international. Kasi napakahalaga po na ang ating taong bayan ay makapaghanda. Hindi po pwede na ang lahat ng mga bansa na involved dito naghahanda na, tayo po ay relax pa rin dito. At sabi naman po ng media, handa sila na antayin ang pasabi ng piko ng ating gobyerno kung ano ang dapat gawin. Nakiusap din po tayo sa piko na sana naman ay magbigay sila ng impormasyong kaagyan. Yung peko-peko, hindi ko maano kung ano yung peko eh. Akala ko peko. Iniisip ko kung ang peko na yun na sinasabi niya, ang sinasabi niyang peko, yung parang, sabi ko, kung peko, baka meko. Kasi alam naman natin may meko tayo, ano? Yung Manila Economic Cultural Office, yung sa relasyon natin yan sa Taiwan. Pero hindi. Nung inano ko yung peko niya, ang tinutukoy niya palang peko, PCO, Presidential Communications Office. Sabi ko, patay. Yung peko palang sinasabi niya, PCO, yung Presidential Communications Office. Nahilo talaga ako mga kabunyog. Narindi ako, nawindang. Po pwede na ang lahat ng mga bansa na involved dito naghahanda na, tayo po ay relax pa rin dito. At sabi naman po ng media, handa sila na antayin ang pasabi ng piko ng ating gobyerno kung ano ang dapat gawin. Nakiusap din po tayo sa piko na sana naman ay magbigay sila ng impormasyong kaagyat sa taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. At na makapaghanda naman tayo. Sapagkat alam naman po ninyo, pagka ganyan yung balikatan exercises na yan, baka may hindi perpekto, ano? Tao lang po tayo. Baka merong hindi kanais-nais na mangyari, wag naman sana. At yan ho ang pinagpapanalangin natin umaga't gabi na wala pong mangyaring hindi kanais-nais at mag-umpisa ng digmaan. Pero siyempre, kailangan po natin iparating sa ating media kung ano yung mga pwedeng mangyari. Katulad po ng pwede ng pagka nag-umpisa ang gulo, mawalan ng kuryente, mawalan ng internet, mawalan ng tubig, paano ang pagkain, paano ang evacuation ng tao. Yun po yung mga bagay-bagay na napag-usapan po kahapon. At sinabi naman po ng media na sila ay handa. Ganun naman din po ang sinabi ng Civil Defense na ang komunikasyon kayang-kaya nilang itayo kapag nagkaroon ng, yun nga po, ng hindi ka nais-nais. Yun po yung buod ng pag-uusap kahapon sa consultative meeting sa media. So sir, ang concern nyo rin dito, dapat maging maingat ang media sa mga pinalalabas? Ay, hindi po. Hindi naman. Wag.
Ang kailangan lang po natin magkaroon ng iisang boses. Oo, kumbaga Natawa ako doon. So, parang sinabi itong sabi ng media, so ang ibig niyo pong sabihin, maging maingat ang media. Sabi ni Robin Hood Padilla, wag. Ang kailangan lang magkaroon tayo ng isang boses. Hindi yung pala, hindi maging maingat. Eh, ano ba naman to si Robin? Mga kabunyog, sabi ng media, so ang ibig niyo pong sabihin, maging maingat po ang media. Sabi ni Robin, ay wag. Ang kailangan lang daw ay maging iisa ang boses. Eh, di yung pala yun. yun nga po nang hindi ka nais-nais. Yun po yung buod noong pag-uusap kahapon sa consultative meeting sa media. So sir, ang concern nyo rin dito, dapat maging maingat ang media sa mga pinalalabas? Ay, hindi po. Hindi naman. Wag. Ang kailangan lang po natin magkaroon ng iisang boses. Oo, kumbaga bigyan natin ng atensyon yung nangyayari sa perspektibo ng international yun. Wow. Hindi mga kabunyog, tama na ito. Nahilo na ako. Kung saan napunta itong pinagsasabi ni Robin. Basta ang lang, kung anong lumabas sa bibig niya, yun na. Ang tandaan nyo mga kabunyog, yan ang ipambabato ng PDP Laban ni Vice President daw ni Sara sa 2028. Sasamahan pa yan ng mga pambato rin ng PDP Laban, si Philip Salvador, si Willie Revillame. Anong tingin niyo mangyayari sa Senado mga kabunyog? Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa bansa natin? Ang tindi, ano? Ang tindi. Ay, sos. Sige. Ayan, mga kabunyog. Ano yan? Kaya lang, nanalo kasi yan mga ganyan, si Robin Hood Padilla, dahil dito kay Moto Cooking, kay Magsisibuyas, yan. Yan, nakikita nyo, nanonood sa atin itong si Moto Cooking, si Magsisibuyas. Yan ang mga butante. Na bumuboto din dyan, kila Robin Hood Padilla, kila Philip Salvador, kila Willie Revillame, yun. Kaya, yan mga kabunyog ang nangyayari. Okay. Sige po, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.